Breaking news! Gumamit na ang Ukraine ng mga mysterious rocket drones na tinarget ang mga Russian Air Force. Habang pinapalakas ng Russia ang mga long-range drones at missile attacks, ang Ukraine ay may sagot naman sa Russia. Noong Lunes, inihayag ni Pangulong Zelensky ang unang paggamit sa war ng isang bagong Ukrainian long-range weapon na tinatawag na Palyanichia na inilarawan niya bilang isang rocket drone. Sinabi ni Zelensky na ang bagong weapon ay magde-defend sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-strike sa mga aircraft ng Russia bago sila mag-take off sa lupa upang maglunsad ng mga missile attacks. Ang pamamaraang ito, na tinatawag na killing the archer, not the arrows, ay widely advocated sa Ukraine at talagang nagresulta sa matagumpay na mga offensive attacks. Makikita sa mga satellite images na ang mga drone strikes noong August 22 sa Marinovka Air Base ay nagresulta sa pagkawasak ng mga military bases ng Russia. Ano ba ang Palyanichia? Ito ba ay isang drone o isang missile? Ang salitang Palyanitsia o Palyanitsia ay isang Ukrainian staple, isang uri ng tinapay na tradisyonal na niluluto sa isang hearth sa halip na sa loob ng oven. It symbolizes Ukrainian identity just as apple pie symbolizes America. Ang salitang Palyanitsia ay ipinangalan sa cruise missile ng Ukraine. Maraming Ukrainian Palyanitsia ang tinatarget ang mga Russian oil and gas storage facilities and refineries na dahan-dahan namang pinapatay ng Ukraine ang oil industry ng Russia. This issue of the ease and cost of production is crucial. Palyanitsia will only be effective if it can be turned out in sufficient numbers to stage mass attacks on every Russian air base within range. The number of rocket drones production will grow just like our long-range strike drones production did, ayon kay President Zelensky. Noong April 1988, isang matinding labanan ang naganap sa Persian Gulf na nagmarka sa pagtatapos ng isang panahon ng naval warfare at pagsisimula ng panibagong era. Ito ang Operation Praying Mantis, kung saan nagkasagupaan ang US Navy at Iranian Navy sa pinakamalaking surface battle mula noong World War II. Paano nga ba nagsimula ang conflict na ito? At paano naabot ng US Navy ang tagumpay? Para maintindihan ang monumental clash na ito, balikan natin ang magulong kapaligiran ng late 1980s. Patuloy ang Iran-Iraq War at ang Persian Gulf ay naging isang volatile na battleground. Si Saddam Hussein, ang diktador ng Iraq, ay walang basehang sinalakay ang Iran noong September 1980 na naging sanhi ng brutal na stalemate kung saan parehong panig ay gumamit ng mga desperadong hakbang tulad ng chemical warfare at massive human wave attacks. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng mga scholar at historian kung bakit nga ba ginawa ni Saddam ang pagsalakay. Ngunit ito marahil ay dahil sa kombinasyon ng iba't ibang bagay. Isa sa pangunahing dahilan na sinabi ni Saddam ay ang pag-iwas sa panghihimasok ng bawat bansa sa affairs ng isa't isa. Noong 1979, nangyari ang Iranian Revolution kung saan lumaganap ang mga makapangyarihang extremist na nais ikalat ang kanilang bersyon ng Islam sa mundo. Ayaw ni Saddam na ang Iraq ay guluhin ng Iran, lalo na ang Shia minority ng bansa dahil mayroon na siyang problema sa mga Kurd at hindi niya kayang magkaroon ng dagdag na issue sa mas malaking bilang ng Shia Iraqis. Isa pang malaking issue ay ang teritoryo. Noong 1975, pumirma ang Iraq ng kasunduan na sa tingin ni Saddam ay one-sided ukol sa alitan sa hangganan sa akses sa dagat sa maliit na baybayin ng Iraq sa Iran. Dahil natalo ang lumang hukbo ng Iraq sa mga Iranian formation, hindi rin ibinigay ng Iran ang lupa sa Iraq na ipinangako sa kasunduan. 2 linggo bago ang pagsalakay, puwersahang inangkin ng mga tropa ng Iraq ang lugar na nakasaad sa kasunduan bilang teritoryo ng Iraq. Isa pang dahilan ng pagsalakay ni Saddam sa Iran ay ang kanyang pagnanais na patalsikin ng Egypt bilang pinuno ng Arab world, habang palalakasin ang kapangyarihan ng militar ng Iraq na matagumpay niyang nagawa sa 5 taon bago ang pagsalakay. Nakita ni Saddam ang kahinaan ng Iran dahil sa execution, pag-aresto at exile ng libu-libong opisyal ng militar at ang pagkasira ng Western equipment mula sa sanctions, kaya't sinamantala niya ito upang umatake.
Nang nagsimula ang Iran-Iraq War, hindi ito naging madali para kay Saddam. Bagamat nakagawa ng ilang progreso ang mga Iraqi sa kanilang pagsalakay sa Iran, nakaranas sila ng matinding paglaban, mahirap na terrain at kaligtasan ng karamihan sa mga key equipment ng Iran na nagdulot ng pagbagal at pagkapigil sa pagsalakay ng Iraq. Sa sumunod na 18 buwan, naitaboy ng mga Iranian ang mga Iraqi pabalik sa international border at nagkaroon ng matinding stalemate sa digmaan. Sa gitna ng stalemate, parehong panig ay humanap ng mga paraan upang makalamang sa digmaan. Hindi nagtagal, parehong gumamit ng chemical weapons at lumikha ang Iran ng mga ad hoc formation ng mga voluntaryong fanatic, kabilang ang mga teenager na kasing bata ng 12 taon at mga kalalakihan na kasing tanda ng 88 taon. Ang mga bagong unit na ito, na kilala bilang Basi, ay isang desperadong hakbang ng Iran upang magpadala ng literal na human waves ng mahihina ang armas ng mga attacker upang unti-unting pahinain ang mga Iraqi. Habang tumatagal ang digmaan at walang nakikitang katapusan, ang Iraq ay naglunsad ng bagong front sa digmaan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga shipping at oil infrastructure ng Iran sa Gulf. Nagsimula ang mga pag-atake noong 1980, ngunit lumakas noong 1984 nang simulan ng mga Iraqi warplane na targetin ang Central at Southern Persian Gulf sa halip na ang northern part lamang. Nang pinalawak ng Iraq ang digmaan sa buong Gulf, sinimulan ng Iran na gantihan ang mga pag-atake ng Iraq. Dahil ang Iraq ay halos landlocked, umasa ito sa oil pipelines sa Kuwait, Turkey at Saudi Arabia upang dalhin ang kanilang langis at isakay sa mga tanker upang dalhin ito sa merkado. Dahil dito, sinimulan ng Iran na targetin ang dumaraming bilang ng mga tanker na may kargang Iraqi oil sa rehiyon, lalo na ang mga umaalis mula sa Kuwait. Noong February 1986, nasakop ng Iranian troops ang Al-Faw Peninsula sa southern Iraq na nagputol sa akses ng Iraq sa dagat at winasak ang prestihiyo ng hukbo ni Saddam. Dahil sa pagtaas ng pag-atake, lumapit ang Kuwait sa international community para sa tulong. Una, hiningi ng Kuwait ang tulong ng Soviets upang i-reflag ang mga Kuwaiti ship bilang Soviet ships at tamasahin ang proteksyon ng Navy ng USSR. Pumayag ang USSR sa hakbang na ito dahil nais nilang palakasin ang kanilang presensya sa Middle East. Ngunit hindi pinayagan ito ng US. Sa halip, pagkatapos ng konsultasyon sa mga defense advisor, idineklara ni President Reagan na ang US ay mag-reflag ng Kuwaiti tankers sa ilalim ng US flag at magbibigay ng proteksyon ng US Navy habang tumatagal ang digmaan. Nagsimula ang Operation Earnest Will noong July 1987, ngunit opisyal na nagsimula noong May 17, 1987. Noong gabing iyon, ang guided missile frigate USS Stark ay nagsasagawa ng routine patrol sa Persian Gulf. Habang opisyal na inihayag ang Operation Earnest Will na magsisimula noong July, nagpatuloy ang presensya ng US sa Middle East upang pigilan ang mga pag-atake sa neutral shipping sa rehiyon. Ngunit noong gabing iyon, ang routine patrol na ito ay nagbago. Noong gabing iyon, napansin ng crew ng Stark ang isang Iraqi jet na nag-take off at nagsimulang pumunta sa timog patungo sa kanila. Dahil may nagaganap na full-scale war at madalas na lumilipad ang mga Iraqi jet, kailangan lamang subaybayan at iulat ng crew ang kilos nito. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang lumiko ang eroplano pakaliwa at nagdiretso patungo sa Stark. Kahit na walang tugon mula sa eroplano sa kanilang mga hailing, hindi agad gumawa ng aksyon ng crew hanggang sa huli na. Nang mga 20 miles na lamang ang layo, naglunsad ang Iraqi jet ng 2 Exocet missiles sa Stark. Dahil sa pagkasira ng radar, hindi ito agad napansin. Nakita lamang ng lookout ang mga missile 2 milya ang layo, kaya agad na nagmaniobra ang kapitan ng Stark upang iligaw ang barko. Pero huli na ang lahat. Tumama ang unang missile sa barko makalipas ang 4 na segundo, ngunit hindi ito sumabog. Ang pangalawang missile naman ay sumabog makalipas ang 30 segundo na nagresulta sa pagkamatay ng 37 crew at pagkasugat ng 21 na iba pa. Nagtagal ang firefighting efforts magdamag
at halos hindi nakayanan ng barko na makabalik sa Bahrain para sa emergency repairs bago lisanin ang rehiyon. Ang ugat ng pag-atake at ang mga nangyari pagkatapos ay nananatiling mainit na paksa ng debate, ngunit nagdulot ito ng malaking pagbabago sa pananaw ng US sa digmaan. Kahit na Iraqi ang eroplanong umatake, alam ng US na nagbago na ang estratehiya ng digmaan. Ito ang unang pagkakataon na nasira ang US warship at may namatay na mga marinero mula nang magsimula ang digmaan. Kahit hindi kinondena ng US ang Iraq upang suportahan ito sa digmaan laban sa Iran, nakita pa rin ng US ang Iran bilang mas malaking banta. Ginamit ng Reagan administration ang trahedyang ito upang palakasin ang suporta sa military para sa mas malaking presensya ng US na kailangan upang pigilan ang mga susunod na pag-atake. Naging daan ito para sa pagtaas ng puwersa ng Middle East na naging 5th Fleet ngayon mula sa 7 barko tungo sa higit 30. Ang dahilan ng malaking pagtaas ng bilang ng barko ay ang pangangailangan ng escort sa mga barko. Ganito ito ginawa. Bago mag-transit ng Strait of Hormuz, ang mga barko ay magtitipon sa Gulf of Oman upang makipagkita sa kanilang escorts. Kapag maayos na ang komunikasyon at alam na ang plano, magtutungo ang convoy sa hilaga sa pamamagitan ng Strait of Hormuz patungo sa Gulf sa anumang port na pupuntahan nila. Sa pagbabalik, ang escorts sa loob ng Gulf ay muling titipunin ang mga barko at ibabalik ang mga ito sa kanilang pinanggalingan. Noong July 22, 1987, ang unang convoy ng Ernest Will ay umalis patungong Hilaga. Binubuo ng 3 warship at 2 tanker, kasama ang 400,000-ton former Kuwaiti tanker na Bridgerton. Maayos ang paglalakbay hanggang sa makalampas ng Strait of Hormuz. Sa hilaga ng choke point na ito, ayon sa kapitan ng Bridgerton, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong barko, isang kahangahangang bagay para sa ganitong kalaking barko. Natuklasan na ang Bridgerton ay tumama sa isang mine at nagkaroon ng 15-foot na butas sa kanyang hull. Sa kabutihang palad, patungo itong hilaga at walang kargang langis. Matapos ang insidente, ang mga protektor ng convoy ay naging mga pinoprotektahan at nagbago ng kurso upang maprotektahan ng Bridgerton. Dahil sa kakulangan ng mine warfare capabilities, ang convoy ay isang nakahandang target at alam ito ng mga Iranian. Sa kabutihang palad, walang naganap na karagdagang pag-atake at nakarating ang mga barko sa port ng Kuwait. Ngunit may isang problema. Bagamat malinaw na ang Bridgerton ay tumama sa isang mine, hindi malinaw kung kanino ito nanggaling. Kahit na ipinahayag ng Iraq sa pamamagitan ng opisyal na channels at mga lihim na pag-uusap na hindi sila naglalagay ng mga mine sa Gulf, Iran ang sinisisi ng lahat. Pero dahil sa patuloy na pagtanggi ng Iran at kawalan ng ebidensya, hindi masisi ng US ang Iran noong mga panahong iyon. Gayunpaman, ang pag-atake na ito ay lubhang nagbago ng takbo ng operasyon. Pagkatapos tamaan ng Bridgerton, mas naging focus ng US Navy ang paghahanap ng mga mine sa rehiyon. Bilang bahagi ng mga hakbang na ito, muling pinabalik sa serbisyo ang 5 retiradong minesweepers ng Navy. Nagpadala rin sila ng 8 CH-53 Sea Stallions, mga helicopters na disenyo para manghuli ng mga mine. Nadagdagan din ang bilang ng helicopters sa mga barko na nasa rehiyon na kayang magdala ng mine detecting arrays. Dinagdagan pa ng Army Special Forces ang SEAL teams para tulungan sa pagpasok sa mga barko na naglalagay ng mine. At kung hindi pa yun sapat, lumikha ang Navy ng 2 floating helicopter bases matapos tanggihan ang kanilang karapatan na mag-base ng helicopters sa rehiyon para sa 24/7 coverage. Dahil sa lahat ng mga asset na ito sa rehiyon, hindi nagtagal ay nahuli ng US ang Iran na naglalagay ng mga mine at ito ay nangyari noong September. Isang gabi sa paligid ng mababaw na shipping channel sa northeast ng Bahrain, isang US ship ang nasa routine patrol nang may mapansin ang crew gamit ang night vision goggles. Sa malayo, nakita nila ang isang fishing trawler na biglang pinatay ang lahat ng ilaw nito. Kitang-kita ng crew na ang mga tao sa deck ay naghahanda ng mga mine para ihulog sa dagat.
Agad na naglunsad ang crew ng dalawang US Army MH-6 helicopters na pinamamahalaan ng Special Forces Warrant Officers na ang tanging misyon ay hanapin ang mga barkong naglalagay ng mine. Nang makalipad na, mabilis na tinunto ng dalawang Helios ang kanilang target. Habang abala pa ang crew sa paghuhulog ng mga mine sa tubig, pinaputukan sila ng mga helicopters gamit ang kanilang mga miniguns. Pagkatapos ng unang pasada ng mga Helios, bumalik sila. Ngayon ay gamit ang kanilang 3.75-inch rocket pods na puno ng fletched darts na kayang bumutas sa laman at bakal na parang wala lang. Sa ikalawang pasada ng mga helicopters, kitang-kita ng crew ng barko na tumatalon na sa tubig ang ibang crew para iligtas ang kanilang mga sarili. Pero sa halip na sumakay sa isang hindi kilalang barkong kalaban sa gabi, pinaghintay ng higher headquarters ang mga sundalo hanggang dumating ang SEAL team kinabukasan para magsagawa ng boarding. Ang kanilang nadiskubre ay nagbigay ng daan sa mga susunod na pangyayari sa darating na tagsibol. Nang makasampa ang SEAL sa barko, nalaman nilang ito ay isang Iranian flagged vessel na tinatawag na Iran Agir. Bukod sa pagsagip sa mga patay at buhay na Iranian crew mula sa barko at sa tubig sa paligid nito, nakatuklas ang SEALs ng isang mahalagang ebidensya na sumira sa lahat ng sinasabi ng Iran tungkol sa paglalagay ng mine. Sa deck, iniwan ng hindi mapalad na crew ang siyam na naval mines na nasa iba't ibang yugto ng pag-armas. Ang serial numbers at lot numbers sa mga mine ay nagpapatunay na ito ay galing sa Iran. Pero sa kabila ng nakapangihinang ebidensya na ito, nagpasya ang administrasyon ni Reagan na kailangan pa ring magpakita ng pagtitimpi hanggang sa mangyari ang isa pang insidente makalipas ang isang buwan. Matapos sakupin ng Iran ang Alpha Peninsula, nagsimula silang regular na targetin ang mga barko na umaalis sa Kuwait gamit ang Silkworm missiles. Noong October 15, 1987, isang US-flagged supertanker na tinatawag na Sea Isle City ang nagsimulang umalis mula sa Kuwait. Kapag nasa open sea na, makikipagkita ito sa kanilang American escort ships para tumawid sa Persian Gulf pero hindi na ito umabot doon. Habang paalis pa lang ang Sea Isle City sa daungan, tinamaan ito ng isang Iranian Silkworm missile sa bridge. Ang pagsabog ay bumulag sa kapitan ng barko at nasugatan ng 18 iba pang mga tripulante. Nang mabalitaan ang pag-atake, sa wakas ay nagpasya si Reagan na kailangang kumilos, pero nais niyang limitahan ang operasyon. Tinawag ang kaganapang ito bilang Operation Nimble Archer. Sa pagpili ng target para sa pag-atake, pinili ng US ang isang abandonadong oil platform sa Southern Persian Gulf. Pero bakit nga ba ganun ang pinili ng US na target? Dahil limitado ang naval capability ng Iran. Nagtutulungan ang Revolutionary Guard Corps at Navy sa pag-occupy ng mga abandonadong oil at natural gas platforms sa buong Gulf. Ang mga Iranian platforms ay puno ng radar, communication equipment at air defense systems na ginagamit para i-monitor ang mga barko at ibagsak ang mga Iraqi aircraft. Ang impormasyon mula sa mga lookout stations na ito ay pinapadala sa shore-based missile sites na nagpapaputok sa mga merchant vessels. Sa payo ng Joint Chiefs of Staff, nagpasya si Reagan sa isang limitadong operasyon para sirain ang isa sa mga lookout posts at magpadala ng mensahe na itigil na ito. Ang task force ay binubuo ng 6 na US warships at air cover. Ang utos ay lumapit sa platform. Binigyan ng oras ang mga Iranian na lumikas at sirain ito gamit ang naval gunfire. Habang papalapit ang US ships, sumunod ang mga Iranian sa babala at umalis. Matapos makita na wala ng tao, nagsimula ang US na magpaputok ng high explosive shells. Pero kahit mahigit 1,000 rounds ang pinakawalan, nakatayo pa rin ang platform. Para tapusin ang trabaho, sumampa ang Explosive Ordnance Disposal Team, naglagay ng mga explosive charges at pinasabog ang platform. Ayon sa isang opisyal, ang platform ay naglaho sa isang napakalaking pagsabog. Matapos ang Operation Nimble Archer, bahagyang humupa ang tensyon. Tumigil ang Iran sa pag-atake sa US ships pero patuloy pa rin ang pag-atake sa ibang neutral shipping. Lumaki ang mga convoy dahil 12 dosenang hindi konektadong barko ang napipilitang sumama sa US formations para sa proteksyon laban sa mga pag-atake ng Iran.
Ganito ang sitwasyon bago ang makasaysayang araw ng April 14, 1988 na nagdala sa Operation Praying Mantis. Sa araw na iyon, ang Guided Missile Frigate na Samuel B. Roberts ay papunta sa timog nang mapansin ng lookout ang kakaibang bagay sa unahan dahil maraming merchant vessels ang nagdadala ng mga hayop at madalas itapon ang mga ito. Inakala ng crew na patay na hayop ang nakita. Pero habang papalapit ang Sammy B, natuklasan nilang mine pala ito. Agad na iniutos ng kapitan na umatras ng dahan-dahan palabas ng minefield. Habang ginagawa ito, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa barko na nagresulta sa 25 talampakang butas sa ilalim nito. Hinati ang barko at tinanggal ang mga makina mula sa pagkakakabit. Naging legendary ang susunod na nangyari sa pagkasira ng barko. Para maisalba ang mga ito, pinagsama-sama ng crew ang mga hubs ng barko gamit ang cables. Pinanatili ng mga engineer na naka-power on at ready ang combat system sa kahit anong Iranian threats. Kahit 10 sailors ang nasugatan sa pagsabog, nagawang makarating ng barko sa Bahrain. Paano nga ba nalaman ng US na Iranian mine ang sumabog sa Sammy B? After the incident, nakita ang Iranian vessels na nagtatry kumuha ng mga mine sa tubig bago pa mahanap ng mga Amerikano. Pero hindi sila nagtagumpay. May nahanap pa rin ng US na mines na may serial numbers na kapareho ng sa Iran Aja noong nakaraang taglagas. Dahil may matibay na ebidensya, alam ng US na may kailangan silang gawin. Sa Camp David, nagmeeting si President Reagan at ang defense team niya. Admiral Crowe suggested na palubugin ang isang Iranian warship, specifically ang frigate na Sabalan na kilala dahil sa Captain Nasty. Pero napagdesisyonan na lang na sirain ang Sasan at Siri platforms. Binigyan din ni President Reagan ng caveat na pwede nilang palubugin ang Iranian Navy kung susubukan nilang labanan ang US ships. Kaya naman, nag-start ang Operation Praying Mantis. Hinati ng Middle East Force Commander ang 9 na barko ng US sa 3 SAGs o Surface Action Groups. Ang SAG Bravo ang in charge sa pagwasak sa Sasan platform, habang SAG Charlie ang sa Siri platform. Ang SAG Delta naman ang depensa laban sa mga Iranian ships. Nagsimula ang atake sa Sasan platform ng 6 a.m. in the morning. Nagbigay ng warning sa radyo ang mga Amerikano sa parehong Ingles at Farsi bago magpaputok. Pagkatapos ng ilang shells, sinabi ng mga Iranian na evacuating na sila. Nang umalis na ang tugboat, dumating ang helicopter na may dalang marines para mag-clear at mag-set ng explosive charges. Pagbalik nila sa barko, pinasabog nila ang platform. Sunod namang gumalaw ang SAG Charlie. Pagkatapos magbigay ng warning, nagbukas ng apoy ang US ships gamit ang 5-inch shells at 76mm gunfire. Nakipagpalitan ng putok ang mga Iranian hanggang sa tamaan ang isang compressed gas tank na nagresulta sa malaking sunog. Dahil sa sunog, hindi na kailangan pang magpadala ng SEAL team para tapusin ang trabaho. Nagalit ang Iranian leadership sa nangyari, lalo na't sa parehong araw. Nag-launch ng offensive ang Iraq. Nakita ng Iran na kasama na ang US sa laban ng Iraq laban sa kanila. Habang busy sa Siri platform ang SAG Charlie, nakita ng kanilang helicopter ang Iranian warship na Jashan papunta sa kanila. Kahit may warnings, hindi nakinig ang Jashan at nag-fire ng harpoon missile. Buti na lang at nakaiwas ang Wainwright gamit ang chaff. Bumalik sa pag-atake ang Wainwright at Simpson, nawasak ang Jashan. Habang nagtataka ang mga sailors kung dadamputin ba ang mga survivor, napansin nila ang paglapit ng Iranian F-4 Phantoms. Kaya nagpa-launch sila ng SM-1s para paalisin ito. Isang aircraft ang tinamaan at bumalik na sira-sira ang pakpak. Sa Southern Persian Gulf, may mga Iranian baghammers na nanggugulo sa oil platform. Nang humingi ng permiso ang American jets na umatake, sumagot si President Reagan nang shoot them. Lumubog ang isang baghammer at umatras ang iba. Nakita rin ang Iranian frigate na Sahand na umatake sa American jets kaya inatake ito pabalik. Sunod-sunod na missiles ang nagpasink sa Sahand. Matapos ito, nahanap ang Sabalan, ang barko ni Captain Nasty. Binigyan ni Admiral Crowe ng order na hindi ito palubugin. Naging hudyat ito para matapos ang Operation Praying Mantis.
Sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Iran sa neutral ships, naipakita ng US na kaya nilang talunin ang Iranian forces. Anong masasabi mo sa tactics na ginamit sa Operation Praying Mantis? Sa tingin mo ba ay justified ang actions ng US Navy bilang sagot sa Iranian threats? Paano mo iniisip ang pag-evolve ng modern naval warfare strategies mula noon? Ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yon ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yon, tataasan nila yung loan amount na pwede mong makuha. 2,000 pesos.